Around 12:45, dumating kami sa Incheon Airport and nag-decide kami na magstay muna sa airport since meron namang mga lounge, mga locals din na natutulog din talaga doon and mga convenience store. Although meron namang limousine bus na bumabiyahe buong gabi if gusto nyo nang pumunta sa hotel nyo or if mayroon na kayong booking sa hotel. In our case kasi very chill lang and wala kaming binook talaga na tour sa first day namin. Maglalakad-lakad lang talaga kami near sa area ng hotel namin. Good thing din pala sa nabook namin na hotel is very near siya sa mga tourist attraction kagaya ng Gwangjang Market, Insudong and Iksudong. Meron din mga shops dito na nagbebenta ng mga gold, so if interested kayo, pwede nyo rin i-check. Malapit din sila sa mga bus stop and sa mga train station. Yung address nga pala na itong hotel namin is Jongno 3. So guys, mainit na! Magbusigan na ako mamigig si Elsa. Frozen. Hindi kaya nilalamig yan? No? Kaya naman sa picture sila eh. Tignan mo yung picture sila. Kaya nga hindi kaya. Guys, kumakain kami ng fish cake. And save namin yun. So, ang init. Ang init. Sabi ni Daddy tanggalin siyang latong lamig. Yung shop na nabilhan namin ng fish cake, sila yung pinaka-cheapest sa loob ng Gwangjang Market. Malapit siya sa Off Beauty. I-try niyo yung sauce nila if gusto niya na mag-add ng flavor. Medyo spicy siya. And also, dito sa Gwangjang Market, pwede rin kayo mamili ng mga pasalubong. Pasok lang din kayo sa mga looban na street ng market. Marami pang mga paninda doon. Meron din ditong comforter, matingkim, and madami pang mga shops na naka-sale sa Gwangjang Market. So we tried different resto talaga. Ito yung mga locals na na-feature sa Netflix. And if makikita nyo, mga close pa yung ibang mga shops since maaga nga kami nagpunta. And ang maganda dito is hindi siya ganun ka-crowded. So guys, bili kami ng fish cake. Ay, fish bread pala tawag yun. Nalasa. Here sa Gwangjang Market, meron nagtitrending na twisted donut. Sobrang haba ng pila niya kahit maaga kami pumunta, so hindi namin siya pinilahan. Nagtry na lang kami ng ibang local shops na mga nagtitinda din ng dessert, which itong fish bread. Sobrang sarap niya kahit yung red bean niya. Hindi ko in-expect na ganun yung lasa niya. Ang sarap niya, para siyang ube. And ayun, itry niyo siya. So since medyo nabitin pa kami sa kinain namin kanina, nag-ikot pa kami and tinry namin tong restaurant na to. Yung bill namin dito is around 20,000 Korean won or 800 pesos lang siya. Pero grabe, sobrang sarap lahat ng mga dishes nila. And if may matira kayo, wag kayong mahiyang mag-take out kasi free lang. Tine-take out talaga nila yung food. So kami, nagti-take out talaga kami and iniinit namin siya sa hotel namin para pang midnight snack talaga din namin. Mo. Hi guys! Ito, Popmart to. Ano ba to? If gusto niyo mag-shopping sa Daiso, very mura din talaga yung mga products doon if i-compare mo sa mga other shops dyan sa shopping street ng Myeongdong. Pero if ipangpapasalubong niyo siya, meron kami mas i-recommend sa inyo na place na mas makakamura kayo. 7 kahit saan yung palengke na yun? Andito tayo shooting ng Squid Game. Tas Pagod na po si Kiev. Hindi niya na masabi. ano to Seal In Sadong Cultural Street. It's a dog cultural Street. street. And ito ang makikita nyo guys. May mga shopping. Gabi lang kami pumunta kasi nag-sleep muna kami. Kasi since pagod kami from airport kanina. Yeah, -7. Oh, so cold. Nabigay ano na ako. Ball. Yung
Close na yung mga establishment since gabi na kami nagpasyal. And ito na yung outfit ni Kif. So guys, Here sa Insadong, merong mga local shops and mall na may bazaar sa ground floor nila. Sadly, late lang kami dumating pero siguro kung mas maaga pa, very worth it pumunta dito kasi marami din talaga mga shops na pwede nyong pagbilhan. So after namin mag-ikot-ikot, nagpunta lang kami Korean Mart para bumili ng food na lulutuin namin sa hotel namin. Yung hotel namin is merong common kitchen kaya pwede kami magluto ng mga food namin doon. So, yung nabili namin dito is Parsian beef stew for only 200 pesos. Good for 4 packs na siya. So, niluto lang namin yun as dinner. groceries. And, ang dami kong pinala. Pero, sa CU, isang origami. Tapos gusto ko sana humingi ng straw pero wala yung Na-learn mo na yung lesson mo na hindi ka na magsha-shopping? Uy! Yun lang yung ginawa namin sa first day namin na mag-arrive dito sa Korea. So, kung makikita nyo, yung hotel namin is very near lang talaga siya sa mga tourist attraction and very tahimik nung area. So guys, this is the way going to our hotel. This is the Top Golf Park. Ay, sali sa video. And dyan nag-shooting ang Squid Game. So from here, yung hotel namin is maglalakad lang kayo Guys, Sagyo, sarado. dito. Kanina bukas yan. Oo. Pero guys, Guys, this is our sponsor. Say hi! so guys, Tayo. Can you share it sa vlog? DMC tour, guys, ay nakuha namin ng 5,752 via Klook. Sa peso na po iyon. So, dito ang first stop namin is yung tinatawag na Peace Park. Sa Peace Park po, meron po doon cable car, convenience store, souvenir shop. Sa souvenir shop, makakabili po kayo ng mga memorabilia ng North Korea. Meron din po sila ditong ino-offer na kung gusto ninyong makausap yung mga North Korean defectors, meron lang pong additional fees yun. At syempre mga friend, meron din ditong coffee shop kung saan bagay na bagay inumin sa kanilang view deck sa 3rd floor. Dito po pala sa Peace Park area na to, meron po dito silang tinatawag na Friendship Day kung saan yung mga taga North Korea na meron kamag-anak sa South Korea, pwede silang magkita dito sa area na to at magbanding sila for one day, magkamustahan, magbaon ng pagkain, parang picnic na rin po. Reminder lang po sa lahat ng nakatours, maging mindful po kayo sa schedule ng pagbalik at pagsakay ninyo sa bus. Tour guide namin si Lily and ito, may map. Let's go. Next itinerary. To the 3 on your left side, you can see our Carl statue. Say hello to Carl. Hi. So that car is the very first car went to the North Korea. Second stop, observatory deck. Maraming area dito ang bawal mag-video and picture taking. Sa area na to, maraming binocular kung saan pwede ninyo makita ng malapitan yung mga taga North Korea, yung mga galaw nila doon sa loob ng North. Reminder, sa tour na to, dapat dala ninyo ang passport ninyo. Third stop, tunnel. Kung saan dito po ay manonood kayo ng video clip history ng North and South Korea. After, ilalagay ninyo ang mga gamit ninyo sa free locker, tapos magsuot na kayo ng helmet. Ang tunnel po ay merong 73 meters deep and then 300 meter long yung buong trail po. And then 170 meters na lang yung border mula sa south going to North Korea. Next stop, community market ng mga nakatira sa loob ng DMC. Dito sa market na to, meron ho sila dito mga tinitindang product nila like mushroom, ginseng, snail cream. Sa tapat ng market, meron ditong park kung saan pwede kayong mag-relax, umupo, kumain ng mga binili ninyo sa loob ng market. Meron din dito sa market na tinda nilang mga snacks. Ayan po. Masarap yung ice cream nila dito. Mas try po yan. Meron silang mga ramen and then hot dogs.
Meron din po silang sample na pre-wine na binibigay nila dito sa kanilang mga customer. Must try po iyon. Kung presyo naman ang mga tinda nila dito, affordable yung mga presyo ng paninda nila dito sa loob ng community market. For our snack, bumili po kami ng water, corn dog, and ramen. Doon po namin yan kinain sa tapat ng park. Last stop naman ay Suspension Bridge. Originally, hindi talaga kasama ito sa aming binook na tour, pero in-upgrade siya ng Seoul City Bus Tour for free, kaya napasyalan din namin yung Suspension Bridge. Hi! Kasablang ito. Guys, unang semplang niya guys. So careful kayo sa steps here kasi Sobrang worth it talaga na nakuha namin tong tour na to na for free kasi sobrang ganda ng view. Pag tinawid niyo yung kabilang side, meron ulit view deck, meron siyang park, merong tambayan na pwede nyong tambayan muna habang naghihintay ng oras nyo. Sobrang ganda din ng picture taking dito sa area na to. Tingnan niyo yung mga pictures namin. Nagstay lang kami dito ng 40 minutes and kailangan na namin bumalik din agad sa bus kasi medyo malayo pa ulit yung biyahe pabalik ng Seoul. So after kaming mababa ng bus driver namin, dumaretso kami sa hotel namin and sa around ng hotel namin is marami mga street food. Soy. Not spicy. No spicy. no spicy. No spicy one. One. After namin magpahinga, tinry namin itong mga kainan na to na napapanood namin sa K-drama. Napansin namin na itong area na to, sila yung pinaka-cheaper na nag-o-offer ng meat na yun. Sobrang okay na ng experience na to and if gusto nyo, around lang to sa Tagpol Park. After nag-walk around lang din ulit kami, papunta kami dito sa famous na stream and nakita namin tong area na to na may mga parang bar and cafe. Unfortunately, nung pumunta kami dito, sobrang dami ng tao, sobrang dumog, kaya hindi na lang din kami bumaba. Nag-view na lang din kami sa taas and then nag-try na lang kami maglakad-lakad ulit sa area. This is the reality of the stream. Oh, We decided na tapusin yung araw namin na to, na tumambay sa 7-Eleven, mag-try ng mga snacks nila, kagaya netong ice cream. And then lastly guys, nag-visit lang kami sa Olive Young. Sobrang ganda nung shop na to kasi yung tax refund nila is immediate na. Bali kapag bumili kayo, babawasan na agad nila yung total amount para wala ka ng tax na i-refund pa sa airport. Okay din yung mga items dito, sobrang gandang mamili kasi ang lawak ng pagpipilian mo and napakarami talagang options. So we will do another video vlog para sa mga other itinerary na pinuntahan namin. Thank you for watching!